O eto na nga po mga kababayan, umpisa muna natin. May nakita ho kasi ako na eto naku po. Alam ko ho mga kababayan na napakalayo pa ho ng 2028 election. Ayan. Kaya lang nakita at nadaanan lang po natin to mga bossing. Sabi dito, would you like 6 years of Tulpo or 6 years of Duterte? Ang tanong ko naman, wala bang ibang choice? Wala bang ibang pwedeng pagpilian, no? Sa dalawa na 'yan, ako naman no, mga bossing, no? Rektahan ko ng sinasabi na yung 2028 Inday Sara Duterte X na ho sa akin. Hindi na uubra sa akin 'yon, mga kababayan. 100% no, hindi ko iboboto, no? Si Tulfo naman po, hindi ako kumbinsido kay Senator Rapi Tulfo Anyway, sige, patulan natin 'to, no? Would you like 6 years of Tulfo or 6 years of Duterte? Kung wala talaga tayong choice at yung dalawa lang na yan, no? Kung isali mo si Atty. Leni Robredo dyan, kung tatlo yan, o Tulfo, Atty. Leni Robredo at Inday Sara Duterte, sasabihin ko sa inyo, rektahan, magle-Leni Robredo na lang ako kesa po dito sa dalawa, di ba? Patulan natin, dalawa lang sila. Di ba? Dalawa lang sila. Rapi Tulfo or Inday Sara Duterte. Mga bossing, kayo dyan sa comment section, sabayan nyo ako. Ano masasabi nyo? Mas okay ba si Tulfo na maging presidente natin? Kung dalawa lang wag na kayong makulit dyan na sasabihin mo, hindi, wala dyan sa dalawa. Kung wala sa dalawa, wag bumoto. Di ba? Pero ang pagpipilian lang ho natin, yung dalawa na yan, siguro ako, susubok na ako kay Tulfo. Ano ho? Kung sakali, kesa naman po kay Inday Sara Duterte, na ngayon nakikita natin wala talaga no? Talagang mukhang tagilid ang bayan natin kay BP Sara di ba? Sa usaping China, di ba? Sabi ni Angeline Collado, di na ako boboto. Yan, di ba? Hindi, alam niyo ho mga bossing, ako hindi din ako makatulpo Hindi ako makatulpo. Pero kung ang pagpipilian natin, ilapat natin yung salitang less evil. baka doon na nga lang kay Rapi Tulfo ho, mga kababayan. At least kahit papaano, mahilig tumulong, mahilig doon sa mga kung ano-anong mga show niya. Pero BP Sara, labo talaga. No? Ang nakikita ko ho, mga bossing, kapag si Inday Sara Duterte ang naupo, malamang hindi na kami makauwi ng Pilipinas. Malamang magtago na kami. Ano ho? Alam niyo naman po ang ating Vice Presidente. Siya na po ang mismong nagsabi, no? Ako hindi ako marunong magpatawad. Biruin mo. Kung kami ho, mga bossing, ang tatanungin, wag na. Delicates. Di ba? Sabi ni Mario Ragine, Gibo instead kay Tulfo. Sara, erase na po. Yun. Ang kagandahan lang po, mga kababayan, hindi lang naman ito yung dalawang choice no? So, kumbaga, pinatulan lang natin yung kanilang vlog. Pang-umpisa, kumbaga, pang-light na talakayan. Pero bumalabso ito, mga kababayan. Tingin ko, Gibo Chodoro, malamang sa alamang na itaas ang kamay ni Gibo Chodoro, ni Pangulong Bongbong Marcos. At panigurado naman din po na si Risa Ontiveros, mga kababayan, isa din po, no? Natatakbo yan sa 2028 election para sa pagkapangulo. No? Sabi ni Ma'am Leticia Lapitan, kay Romualdez ako, kung tatakbo ng presidente, hindi na yan makakatakbo ang Sara na yan dahil mai-impeach yan. Yan. Ang isang sigurado lang ho natin, mga kababayan, ayaw ng sambayan ng Pilipino kay BP Sara. No? Hindi na type ng sambayan ng Pilipino si BP Sara. Bakit ho, mga kababayan? Wala Paulit-ulit nating hinahanap ang kasagutan po
doon sa mga hindi maipaliwanag na pondo, parang iniisnab lang ho tayo. No? Tapos ang maririnig natin doon sa kanilang paliwanag na akala natin nagpa-press con para ipaliwanag ho yung confidential funds, yung pala pugutan ng ulo ang sasabihin o ang tatalakayin para sa presidente. Pagiging sepulturera pala, paghukay nung labi ng dating Pangulo. O yun pala yung mga sasabihin niya. Tsaka yung pagpapategi doon sa tatlo. Sa presidente, asawa ng presidente, at sa pinsan ng presidente. O akalain niyo ho ba yun? Pero yung katanungan ng bayan, katanungan ng mamamayang Pilipino, wala. Isnab. No? Inililihis nila. Ayaw nilang sagutin yung tanong ng mamamayang Pilipino. Kaya, mga bossing, ang nakikita ko dyan, ang kapwa natin Pilipino wag na lang, no? Kasi parang wala namang transparency sa mga Duterte. Di ba? Umpisa mo na yung yung hamon ni Trillanes kay dating Pangulong Duterte, yung sa waiver. O di ba? Nung nasa Congress kaumpisahan nung hearing sa Congress. O sige, pipirma ako. Tapos nung medyo bandang nasa kalagitnaan, papapirmahan na sila, biglang nag-init ang ulo. Halata na yung transparency po, mga bossing, hindi nag-i-exist kapag po sa mga Duterte, mga kababayan. Yan. Yan ang mapapala nila pagdating ng 2028. Lalong-lalo na ho, talagang parang ang ginagawa po nila wala, hindi sagutin or iwasan yung mga issue sa kanila, mga bossing. Okay? So, game. Nasaan ba yung sunod natin? Una muna natin topic. Unang-una. Eto. Eto pa. Eto mga kababayan. Madaming bumabanat dito Pati ako sinasabihan nila na, ikaw Mark, NPA ka din. Ikaw Mark, taga-bundok ka din. Ikaw Mark, makakaliwa ka din. Ganda. Pero mga kababayan, ang tanong natin, sino kaya talaga yung sumusuporta, no? Doon sa mga makakaliwa, mga bossing. Kasi iniuugnay, pati yung mga vlogger na sumusuporta kay PBBM, iniuugnay kami doon sa mga sa mga tawag dyan? Mga makabundok o makakaliwa. Kasi daw